Good morning! We're back as promised. It's 10 o'clock in the morning. So hindi naman siguro masyadong late sa kanila o masyadong maaga. Kaya lang yung ating mga senior citizen, alas 6 kumakain na yan eh. Diba? Alanganin, ano? Breakfast and ano? Oo nga. So, nilagay lang natin sa 10 para medyo yung iba naman na nasa ibang bansa, hindi naman masyadong maaga, hindi naman masyadong late. So anyway, ang ating gospel for today is taken from John 1:38 to 39. Si Andrew pala to, si Andrew. Pagkatapos sinabi kay Jesus, Rabbi, where are you staying? Tapos sabi niya, come and you will see. Yun. So yun po tayo ngayon. Come and you will see. Alam mo, nung sinabi niyo yung come and you will see, sa akin, no, sa experience ko, hindi niya sinabing come and you will see eh. Kasi kung i-record ko, kasi nung panahon noon, nakikita mo si Lord eh. Tapos sasabihin mo, anong ginagawa mo? Parang dito siguro, may nakikita kang preacher. Tapos sasabihin niya, halika, sama ka sa amin. Siguro, ganun yun, ano? Pero nung ako mismo, no, kasi dito we're speaking of our own experiences, hindi naman ako ganun ka-religious noon kasi wala pa naman mga charismatic noon. High school pa ata ako noon o magka-college pa lang ako noon. So, nagkaroon lang ako ng personal relationship kay Lord by myself. No, saka nagdadasal ako. So, ewan ko, talagang grasya siguro ni Lord yun na nararamdaman ko yung presence niya. At yung come and you will see sa akin, parang ang dating yung, hindi come and you will see, parang, Lord, I trust in you. Yun yung sa akin. And Lord, nararamdaman ko na nandyan ka. So whatever it is that I'm doing, you will be there for me. Kasi hindi ko rin yung come. Hindi ko alam kung saan ako pupunta eh. Kaya ang pinagdarasal ko na lang na, Lord, kung ano man yung magiging decision ko, o ano man yung ginagawa ko, I want to feel your presence. And when I feel your presence, syempre meron akong peace, masaya ako. Doon ako nagre-rely. So, parang tiwala ang binigay ko kay God, no? So, yun. As we go along, siguro may isip pa ako na iba. Ikaw? Ako, yung salita na yun, nung sinabi sa kanya, come and you will see. So, si Andrew, sumama. Tapos, nakasabi rin doon, nag-stay siya doon kay Jesus kung saan nandun. And then after that, talagang sumunod na siya. Hindi ko alam, pero parang meron agad impact sa kanya eh. Nung makita niya sila, Simon Peter, inaya agad niya. Sumama naman. Gusto ko lang i-relate doon sa aking experience. Ano? Sa ngayon kasi, halos nag-respond na ako doon sa call niya. And that was the time nung ako sa tingin ko, ito yung talagang totoong nag-respond ako. Marami akong mga responses dati. Yung mga responses ko, yan yung mga maliliit na bagay. Sumama ako sa community, tapos sumunod ako kung ano yung mga pinagagawa sa amin. Pero itong huling responses namin, ito yung tungkol sa aming, yung kay Amoris Laetitia, ni Pope Francis. Diyan kami nag-respond na that was 2016 nung nag-respond tayo dyan. It is an accompaniment. Parang yung response namin, magawa kayo ng accompaniment program sa inyong simbahan, sa inyong parish. So ito ngayon sa PPAP natin, Parish Pastoral Accompaniment Program sa National Shrine of Mary Help of Christians Parish. Ngayon, punta ko ulit dun sa yung sinabi, come follow me. When we respond, na-realize ko rin that it is the time when we become so anxious dun sa aming gagawin. Kasi parang mahirap. Kasi it is at that time na magsisimula kami and that is the time na parang dalawa kaming nag-respond lang dun sa Commission on the Family. And yung pag-respond namin na yun, that is the time na parang talagang kailangan kong
merong makasama na magbibigay ng encouragement sa amin. So this is the time na talagang nag-commit na kami, nagsimba kami araw-araw. And palagay ko ito yung sinasabi that come, follow me. Yung nag-stay muna kami kay God. Yeah, tapos nga nung yung willingness natin, no, to follow the Lord, no, doon na dumating yung mga kasama namin na unti-unti na nadadagdagan. So ngayon, last year, nag-celebrate kami ng 7 years. So that means, yung aming strength, yung aming direction, yung aming tiwala, that what we are doing is really the will of God, medyo tumitibay, medyo lumalakas. Kaya nga, kahit ngayon, no, we're starting to move up doon sa aming scope. Dati kasi nandun lang kami sa accompaniment, ibig sabihin, we listen, basta merong mga nakakaunawa sa amin, merong gusto magpa-counsel, nakikinig kami. No? Despite our inadequacy or kakulangan sa amin sigurong kailangan, but it is the Lord who gives us the wisdom through yung aming connection sa Kanya, yung aming daily masses, yung aming prayer, yung aming gospel reflection. Yan, malaking naitulong sa amin yan. So, alam mo ako, yung gusto ko lang talagang ibahagi sa inyo, yung tiwala talaga kay Lord. Di naman nung time noon, no, kung ngayon mangyayari yun, akala mo ba ganun kadali? Na pag alam ba natin na si Jesus yun? Sila hindi nila alam. Samantalang tayo, meron na tayo ngayong Bible. Sinasabi kung ano yung nangyari noon. Gagayahin na lang natin. Hindi naman pwedeng hindi tayo magtiwala dahil Bible na yun. Hindi yun magsisinungaling. Pero wala pa rin. No, yun na nga sinasabing don't worry. Ilang beses sinabi yun ni Lord na don't worry, sige pa rin tayo. Yan pa kayang come, follow me, no? Na naglalakad sa sabi niya, alika, sama ka sa akin. Sino ka? Ikaw nga, baka mabudol-budol. Ngayon, iisipin mo pa yan. Baka mabudol-budol. Ano ba yan? Baka, ano yan ha? Anong tawag nito? Yung hindi totoo? Post. Oo. Peke. Baka peke yan. Baka dalhin tayo kung saan yan, di ba? So, pagka sinabi kaya ngayon, sa present situation natin ngayon, hindi naman mangyayari yun. Dahil si Lord, may Holy Spirit na yung natin ngayon eh. So, dito dadating yung pakiramdam talaga natin. Yung pakiramdam ng Holy Spirit na sinasabi natin, yung masaya ka, at peace ka, walang anger, walang hatred sa kalooban mo. When you decide on anything, or when you try to decide na may gagawin ako, ganito. Tapos pakikiramdam mo, Lord, will mo ba ito? No? Iba kasi yung will mo, tsaka will ni Lord. Di ba sabi nga, pag will mo, masaya ka, syempre, di ba? Kaya sinasabi mo, will ni Lord to. Pero actually, ikaw. So siguro minsan, madadaanan natin yung how to discern kung will talaga ni Lord yun o hindi. Pero ngayon, sa situation natin, sa pinag-uusapan natin ngayon dito, when you feel that the Lord is calling you for something, normally it's a mission, no? Magtiwala ka muna. Willing ka muna. Diba? Maging willing ka. Sige, Lord, if this is your call for me, I am here to listen, whatever it is. O pagkatapos, dahil nagtiwala ka kay God, no, hindi mo alam yan kung ano yun, pero nagtiwala ka. Like ako, no, like tayo, nagtiwala tayo. Alam ni Lord yung heart mo. Huwag kang mag-doubt na yung sinabi mong nagtiwala ka. Pagkatapos biglang, ano kaya yun? Baka hindi, baka ganito yun, di ba? Hindi, pag nagtiwala ka ni Lord, at alam ni Lord yung totoo yung heart mo na nagtitiwala ka sa Kanya, hindi yung yan ang gusto mo. Talagang mangyayari yung gusto niya sa'yo. Yeah. Pero pagka ang sinunod mo yung will mo, pwede mangyari, pero hindi magiging maganda kasi will mo yun eh. Yeah. It is always good to follow the Lord
pag-will niya. Kasi pag-will natin, hindi perfect yung will natin. Eh gusto natin, si God ang i-follow natin. Sabi niya, follow me. Not follow yourself. Or, hindi rin niya sinabing, leave the cross and follow me. Sabi niya, pick up your cross. Diba? So, sundin lang natin yung sinasabi niya. Nasa Bible na yun. Diba? So, kaya minsan parang, sabi ko, Lord, sana yung mga, like, kasi we were there. Hindi ko naman sinasabing perfect tayo. Kaya lang, nadaanan natin yung time na nag-doubt tayo, ngayon sinasabi namin na talagang magtiwala kayo sa lahat ng sinasabi ni Lord. Kung may doubt ka, di buksan mo yung Bible, nandun yun sa Bible. Yun. So, sana, ito ngayon, kung meron ka pang reminder. Meron akong isa pang dugtong doon. Ano? Kasi, isa pang nagbigay ng parang motivation sa atin to continue on with the journey na nag-respond na tayo sa call niya, di ba? To accompany families. Ngayon, ang napansin ko rin, si John the Baptist, ang ginawa niya, tinuturo lang niya si Jesus eh. Hindi yung parang akong bahala sa inyo. So the hope na nangyayari is when you point to Jesus, at si Jesus ang nagbibigay ng hope doon sa ating nakakausap. Di ba? So, isa pa rin yan na nagbibigay ng lakas ng loob sa akin. Kasi, when I do not need to acknowledge kung ano ba ang power ko, ano ba ang aking skills, ano ba ang kakayahan ko. But it is the Lord that they need. Dapat kay Lord sila umasa, kay Lord sila magkaroon ng hope. At yung kanilang strength ay kay Lord, kay Jesus Christ. Like ngayon, hindi sa leader, no? Hindi kayo sa leader umaasa, kundi kay more than the leader, which is the Lord. That's why, parang gusto ko yung ganong ko ni John the Baptist. Kaya nga, hindi ka madidismaya because you do not expect na ako ang magbibigay sa iyo ng tulong, ako ang magbibigay sa iyo ng pag-asa, ako ang magbibigay sa iyo ng resolution dun sa mga problema mo. But it is God, si Jesus Christ. Yun. Kaya, hindi ako nadidismaya. Kung halimbawa, sa tingin ko, meron kasi mga time, yung mga tinutulungan natin, tatawag yan. Minsan at that time na hindi mo sila pwedeng makausap because we are attending to something. Halimbawa, meron kaming seminar na ina-attendan, hindi ko sila makausap. Pero kung kay God sila, kay Jesus sila umaasa, they will call to Jesus. Hindi sa akin. Yes. Because I am only a representative. No? Kumbaga there is a time, meron akong limitasyon alam mo sometimes, no? Parang ngayon ko lang na-realize. Minsan, di ba, parang may gusto kang kausap, hindi mo makausap. Alam mo, minsan ginagawang, yung way ni Lord na, ako ang kausapin mo. Hindi mo makausap yung gusto mong kausapin. Ako, andito ako. Hindi ba? Kaya nga minsan, ako, like for me, kunyari, merong gustong tumawag sa amin o meron kami nakita, I pray for that person. Sinasabi ko, Lord, hindi ko ito makakausap ngayon. But I know what he or she is trying to, yung pakiramdam niya. So Lord, ikaw ang mag-comfort sa kanya sa time na hindi ko siya nakakausap. And I am more confident than kausap ko pa yon. Parang mas, Lord, si Lord na yung pinapakausap ko sa kanya So yung presence ni Lord, ang bababa sa kanya. So, sana ganun din yung maisip natin, no? Pagka meron tayong problema o meron tayong gustong kausapin, hindi natin imbis na mainis tayo o imbis na sumamalo, si God ang nandiyan, no? We want you to be aware of this. Kasi baka hindi ninyo alam. No, or dahil nga siguro sobrang yung puso nyo, so hindi nyo naiisip na si Lord is there. Siya po na ang unahin mo. Baka nga hindi mo na kami kailangan tawagan kung inuna mo si Lord kausapin Hindi ba? So ganun yun. And then yung kanina yung sinabi mo nga yung tungkol sa yung kay Andrew, di ba sabi nung author pa doon, bakit nung
nakasama niya si Jesus, no? Hindi na kinuwento kung ano yung nangyari. Pero, nung natapos na yung kanilang, kung ano man yung pinagawaan nila doon, at siya'y nag-inganyo na, halika, sumama, I found the Messiah. Alam niyo ba kung sinabing, I found the Messiah? Grabe yung time na yun. Siya talaga yung kailangan, yung Savior. I found the Messiah. So, it's something there that happened there, o kung ano man, no, nakita niya o naramdaman niya na para sabihin niya sa kapatid niya si Peter, di ba? Halika, nakita ko. No, it's just a short time na pagsasama nila doon. So kung ano man yung nangyari kay Adam will also happen to us. Yeah. It is just our willingness to trust the Lord and believe that He is present in our lives. Okay. So, sana makatulong itong ginagawa namin araw-araw para talagang maramdaman natin ang presensya ng Panginoon every day of our lives. Yeah, okay. So, ibigyan ko lang ng konting recap yung pinag-usapan natin. So, God is calling us every day, every moment of our lives. No? Tayo now, kailangan lang natin mag-respond. Always say yes and try to do whatever God wants us to do. So, pwedeng yun yung parang preparatory lang muna sa atin. So, there will come a time na sigurado ka na kung ano ang gustong paggawa sa ni God. Okay? So, yun ang una. And then second, make sure that you stay with Him. Sa ngayon, to stay with Him, prayer, sacraments, di ba? And then, ito, yung sa gospel reflection. You are going to stay with Him. And then, sabi pa rin ni God, to stay with Him, kailangan pakita mo sa Kanya yung interest mo. And then, serve others. Kaya nga, paano mo malalaman kung yun nga ang calling sa iyo if you do not do the things that God wants you to do? Kailangan talagang kumilos ka. And then third, it is not you, God gave the power. It is still Jesus Himself who is acting through you. Tayo is only parang si John the Baptist. Turo lang tayo ng turo kay Jesus. No? And, sana nga ganon, ano? Kasi minsan nakita na natin yung si God, and nandyan, wala na, andun lang tayo, masaya tayo. Kailangan tayong maghikayat. Yun. Sabihin sa iba. Just like we're doing now. We want you to know that the Lord loves you. Ayun. So, that is the thing that we need to know para tayo ay maka-respond, makasunod sa Kanya, stay with Him, and then act on the things that God wants us to do. Amen. Okay. Yes. So, this is all for today. We'll see you again tomorrow at 10 o'clock in the morning, Manila time. And kung hindi po kayo nakapanood, meron naman laging replay yan. Yes. Dito rin sa YouTube natin. Okay? So, we'll see you again tomorrow morning.